House Church Planting Movement, reaching the father of the household. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng pag-multiply ng mga churches. Let us always remember that church planting is not just church planting per se, but we are starting a movement of church multiplication. Isa po sa paraan para magparami ng mga house churches ay i-reach out natin ang mga tatay na siyang halimbawa ng mga early disciples. We can multiply house churches by winning the fathers or the leader of the household. So, what is the role of the father in their household? Apostle Paul normally instructing his disciples to go back to other places and look for a father who practiced their faith in their own households. Sa case po ng Thessalonica, sa record, Apostle Paul just spent 4 Sabbath days, 4 Sabbaths doon sa kanilang lugar, ay sa Thessalonica. At after months or years, he instructed his disciples, si Silas, si Timothy, to go back doon sa mga places na kung saan nakapangaral sila at hanapin yung mga practitioner ng faith. At normally, nagpa-practice ng faith sa household, yun ang ina-assign nila ng mga bishops, mga leaders doon sa isang lugar. Katulad sa lugar ng Ephesians, Thessalonica. Doon po yung mga lugar na yon ay hindi lang may isang church, pero group of house churches o household churches doon sa mga areas na yon. Sa 1 Timothy chapter 3, ang sabi ni Pablo, yung mga gusto maging leader sa church ay dapat ay blameless, faithful sa kanyang wife, at wini-welcome ang mga tao sa kanilang tahanan at marunong magturo at minamanig ang kanyang pamilya at make sure na ang kanyang mga anak ay sumusunod. Ganun din sa mga deacons, faithful sa ang wife, faithful sa kanyang wife, minamanig sa kanyang mga anak at ang family well, at sigurado sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi ni Father Rolando de la Rosa, ang isang problema daw sa Pilipinas ay fatherlessness. They term it the fatherlessness epidemic. So maraming mga churches, may mga wounds sa fathering, may mga wounds in the past because of lack of fathers, at marami nga ay nasa abroad, at marami ay dahil hindi walang relasyon ng mga tatay sa kanilang pamilya, so may mga consequences. So ano yung effect ng fatherlessness? This has led to devastating consequences for society. So fatherlessness is now seen as the most dangerous social trend of this generation. It drives most urgent social problems like crime, teen pregnancy, child poverty, educational failure, child sex abuse, and violence against women. Sa studies po sa United States, ay merong 23.9 million children na live absent of their biological fathers. Kahit sa Pilipinas, ganoon din po. So, fatherless children represent 63% ng mga batang nagsuicide, 70% ng juveniles sa state institutions, 71% of high school dropouts, 75% of children in chemical abuse centers, 80% ng mga rapists ay fatherless, 85% of youths in prison, at 90% ng mga homeless at mga runaway children ay fatherless. Sa Pilipinas, yan po ang problema, yung phenomena ng family problems in the Philippines. Minsan may narinig akong report na sa Philippine Mission Association na 70% ng mga nag-a-abroad na Pilipino ay nagkakaroon ng extramarital affair sa ibang bansa, at minsan dito sa Pilipinas yung kanilang mga yung kanilang mga asawang iniwan. So with that consequences, we are it will result a dysfunctional families, at yun po yung kinakaharap natin bilang mga pastor, mga ministro, manggagawa ng Panginoon sa ating society.
So, ang mga tatay ay tinuruan po na siya ang mag-nurture, mag-admonish para ang mga anak ay manampalataya sa Diyos. Sila magdidisiplina, magbibigay ng instruction, at magbibigay ng counsel at revelation ng Panginoon sa family. But seldom na ginagawa po yan ng family. Kahit sa mga Christian churches o sa Christian families. Alam niyo ba sa US, sabi ni Dr. Mark Beliles na 80% nung second generation na Westerner no longer attend churches. Even sa Singapore, I heard the report that 80% din ng mga kabataan hindi na nagpapatuloy sa faith. Pero makita po natin to, tingnan natin to, yung aking observation. For 2,000 years, yung mga Hudyo, they were able to maintain yung language, yung culture, yung faith, yung kanila love for the country. Kahit 2,000 years, wala silang sariling bansa, iwa-iwalay sila. You know how? Because yung kanilang practice sa Sabbath observance, yung kosher dietary laws, yung Mesusa on doorpost, yung nilalagay nila mga salita ng Diyos sa bintana, sa pader, sa wall nila para mabasa ng kanilang mga anak. They are memorizing the scriptures at katulad ng halimbawa ng mga disciples, 3 times a day sila ay nananalangin at they are blessing their home, their children, mga properties nila, binibless nila. May mga festivals and celebrations sila, yung 7 Feasts of the Lord, pinapractice nila kahit wala silang sariling bansa, at nag-aaral sila ng salita ng Diyos, yung study of Torah. At alam niyo ba na ang pinakamalaking magbigay sa kasaysayan ay ang mga Hudyo. Bakit? Dahil sa pamilya pa lang, maaga na pong tinuturuan ng magulang ang pagbibigay sa community, sa pagtulong. So, marunong silang mag-offer ng kanilang tulong sa community. Kaya, sa mga gift-giving events, sa mga charitable events, mga Hudyo ang malalaking tumulong dahil bata pa lang tinuturuan sila. So, ito po ay sa Jewish households. Pero makita natin sa Christian history, ganoon din po, nagpatuloy yung Christian movement kasi mga tatay ang nagiging pastor ng pamilya nila. Sabi ni James Dobson, there is nothing more important than parents passing on a generational legacy of faith and values to their children. Kaya sa ating church planting, we consider the fathers as future pastors. Normally, mahanap natin mga persons of peace at we can focus and accelerate yung pagtitrain ng mga tatay sa family as maging pastor. So yung Philippian jailer, yung kanyang household ay nilid niya sa Panginoon. Si Lydia's household din sa Acts 16. Yung kanyang community, yung kanyang buong family, yung household niya, pati mga katulong, mga seller, tagagawa, nadala sa Panginoon. Yung nobleman sa Capernaum, sabi sa verse 53 ng John chapter 4, the man and his entire household believe in Jesus. Kasi siya ang authority sa bahay, nalilid niya ang buong family. So si Cornelius at kanyang household sa Acts 10, 1-48. Si Andrew, in-influensya ang kanyang kapatid. Si Peter. At si Zipporah, yung asawa ni Moses. Alam niyo, si Moses is supposed to follow yung instruction ng God sa kanya. Pero one time, binisita siya ng Diyos at papatayin siya dahil hindi niya tinutupad yung covenant. Kaya yung kanyang asawa, buti na lang sa asawa niya, ayun ang tumuli sa kanyang mga anak at na-spare siya sa pagkapatay sa kanya dahil hindi niya sinusunod yung instruction ng Panginoon. So likewise, sa ating mga churches at sa ating communities, we need to really train the fathers to be the pastor of their own households. At sa Luke chapter 10, pinagbahay-bahay, hinahanap yung mga tatay, hinahanap yung family para sumunod sa Panginoon. Yung gathering demoniac, yan. Gusto sumama kay Jesus after ng deliverance. Ano po nangyari? Sabi ni Jesus, go back to your home and to your family. Bumalik ka sa Decapolis. Pag sinabing Decapolis, yung Deca ay 10, Polis ay city. So he went back to 10 cities, testifying the goodness of the Lord. Even yung Samaritan woman, na head of the household, bumalik siya sa Samaria at pinamalita yung tungkol kay Jesus. That's the importance of winning the head of the household o yung mga fathers or mothers ng mga pamilya. At may mga practical ways to apply yung principles. Pwede tayong
sa mga bahay ay mag-start ng family communion. Sa amin po, we learned yung bago kami mag-partake ng communion sa family, we confess our sins to one another. Sa harapan ng mga anak ko, yung mga anak ko sa isa't isa, we forgive one another. And we pray and embrace and releasing love and forgiveness once a week doon sa aming communion sa family. Kaya lumaki po silang malinaw sa kanila yung importance of the father is the pastor of the family. At we can reach upon families after families. At pwede tayo mag-assign pagka nag-worship tayo sa bahay bilang mga tatay. Tayo ang Bible study leaders, tayo ang pastor. At we give assignments to the families. May worship leader, meron sa offering. Doon pa lang pinapractice na yung church sa bahay. So, also sa churches natin, be intentional to reach the fathers. Magkaroon po tayo ng program talaga. Mawin natin yung mga tatay, maging intentional tayo. Kasi isang tatay lang ang mawin mo. You have won an entire generation. Kaya yung mga kulto, kaya lumalago sila dahil nagpo-focus sila sa mga tatay. At yung mga tatay na ito ay potential. Kahit isa lang, pinagtsatsagaan yan. Tayo kasi, nasanay tayo na malaking crowd programa. Pero we can win one father at a time and then there would be transformation in our city or our barangay. At magkaroon ng accountability groups para sa mga tatay. I-model natin paano maging pastor ng pamilya. Tayo po mga pastor. At i-model natin paano maging pastor ng ating pamilya. So ano ba yung mga practical ways para ma-apply yung mga principles? So may iba po akong presentation. So I advise all my listeners na sa Simplify to Multiply, i-subscribe nyo po, mag-subscribe kayo at para makarinig pa kayo ng ibang mga teaching. Pero anyway, sa mga nakikinig ngayon sa Acts of Love movement, so we can continue this teaching sa ating mga online activities. Yun lang po muna at God bless.